Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bugas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y wagas. Wala nang hahanapin pa. Good morning, Jesus! Ano? Oh. Ciao Anyesu? Sigurado ka dyan, ha? Ciao Anyesu daw, ha? Oh, di ba? Ang saya-saya ni Sister Sally, no? Sabi niya pagbalik niya kagabi, Tari, ang sarap pala nung mag-abroad. Di ba? Kaya nga, ang saya-saya. Yes, oo. All expenses paid yun, di ba? Thank you, Lord. Kamusta naman kayo, mga kapatid? Kulang pa ba? Kulang pa ba yung sugar ninyo? Bigyan pa sila ng maraming sugar. Kamusta naman kayo? Para si Sally lang ang punong-puno sa inyo, ha? Thank you, Lord. At kayo naman pong mga nasa kanya-kanyang tahanan, mga kapatid, kamusta naman po kayo? Yung mga kapatiran natin mukhang nakatulog kasi walang araw. Oo, may bagyo ba? Ha? Strike ngayon? Kaya walang pasok? Kaya pala pati yung araw nag-strike. Hindi siya sumipot ngayong araw na to. Maganda naman kasi nga parang yung bear month natin, summer. Kaya sabi ni Jam, summer. Bear month na pero kahapon ng tanghali, no? Tindi talaga ng araw. Thank you, Lord, ha? Ay, mga kapatid, kayo po hinihintay ko. Nasa na kayo? Hindi, yung mga kapatiran natin.
Oo. Kung kailan strike, tsaka naman kayo, ay siguro mga nagsitulog. Oo. Oo. Ulitin muna natin. Bago ang lahat, magdasal muna tayo. Ang iingay niyo. Magkano ba kilo? Sige, tayo mag-pray muna. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na binigay po ninyo. Buong puso, Lord, nagpapasalamat po kami dahil kami ginising niyo pa sa araw na ito. At binigyan ng pagkakataon, Lord, na makapaglingkod muli sa inyo. Lord, araw-araw po kami naghihintay sa inyo ng inyong instruction para po ang lahat ng gagawin namin sa araw na ito ay ang mga bagay na hinihanda mo na po para gawin po namin. At Lord, sa oras po na ito, inihingi po namin ulit ang inyong tulong, ang karunungan na nagmumula po sa inyo, Lord, at ang mensahe niyo individually, Lord. Speak to us, Lord. We are all listening. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. And our memory verse for this week ay James 4:7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Again, James 4:7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ayan. Sabi nung iba, i-resist ko si ano. He will flee from me. May mga pangalan no? May mga pangalan. Yan po yung may kaugnayan sa ating lesson sa araw na to. Pero, bago po ang lahat, announcement po ulit. Ulitin ko lang yung announcement natin tomorrow. Ang ating anniversary is December 2 and today. Announcement yesterday. Okay. Futuristic ako kaya gano'n. Yung announcement po natin yesterday. Okay. Good news. Magkakaroon po ng mga extrang cottages. Okay. Nung una, ang inilagay po ay 24, another 24. Sabi ko, pwede. Tapos, nung nalaman ko, sis, good for ilan po itong 24 tents na additional. Sabi niya, good for 30 po. Tinimes ko yun. 720 katao. Tapos biglang pagtawag ko ulit, sis, saan mo ilalagay? Sabi niya, napansin ko nga po, ma'am, hindi ka kasi yung 24. Hindi ka kasi yung 24. Sabi ko, oo nga Siguraduhin mo muna kung ilan kasi baka mamaya i-offer ko yan doon sa mga kapatiran, tapos wala naman. Sige po. Basta magkakaroon po ng mga additional tents. Siguro, pray with me, mamura lang. Tapos po, ang atin pong theme sa first day ay acoustic afterglow. Nakakatuwa si Sister Vicky Del Rosario. Sister Vicky, magandang umaga sa iyo. Una, dahil afterglow, sabi niya, sis, ano yun? Ang team niyon? Kasi afterglow. No? Tapos, bakit daw acrostic? Tapos, gabing-gabi na kagabi, sabi niya, ay sis, gets ko na. Sabi niya ganon. Yung acrostic pala, sabi niya kasi, poetic in structure yung 119. Galing nga niya Talagang pinag-aralan niya. Sabi niya ganon. Yon. Yung afterglow, po kasi yun, instead of night, ang gamitin po natin, maiba naman. Kasi ang isa sa synonym ng night ay afterglow. Kasi sabi sa akin ni Kuya, ano ang synonym ng night? Sabi ko, darkness. Darkness naman talaga, di ba? Sabi niya, yung positive. Una daw na twilight. Kaya lang, di ba merong twilight, yung palabas na twilight. Sabi niya, baka maisip naman nila, vampira. Sabi niya ganon. Tapos isa sa synonym po ng night ay afterglow. Maganda nga naman, di ba? Acoustic afterglow. Instead of acoustic night, acoustic afterglow. Ayan So, meron po tayong, sa lahat ng mga nakakuha po ng rooms, meron po tayong acoustic
night. Tapos yung mga kanta na ipiprepare nyo po ay may kinalaman sa Psalm 119. Dahil yan ang pinaka-theme natin. Or, doon po sa theme natin na Love Thy Word. So may kinalaman doon yung mga kakantahin po ninyo. Para naman po doon sa mga gustong sumali daw sa gabi ng December 2 pero hindi po sila naka-check-in. Yung iba kasi, naghanap sila ng matitirhan nila ng malapit sa Aquamira. Wisdom yun, di ba? So, magjo-join daw sila nung December 2 na gabi. Ang tanong nila, meron daw po bang another na entrance yun? Bayad? Wala na po. Oo, wala nang bayad yung December 2. Yung mga check-in, pwede na rin mag-swimming ng 2 and 3 pwede. Yung oras ng start natin to be announced, inaayos-ayos pa natin. Pero ang check-in? Check-in ba? Ang check-in yata is 1 or 2 p.m. ng 2. Tapos, check-out po natin alas 12. Pag-pray natin na maging mapagbigay sila, napagbigyan tayo na medyo later naman ng konti. Oo. So, ayun po. Tapos, ang lahat po ng mga nakakuha ng rooms, remember, 2 ang original capacity ng room. Sa lahat po ng mga kapatid, pakinggan naman po natin para hindi po ako ulit-ulit. Yung double, di ba? Yung mga premier, queen, yan, good for 2 lang talaga yan. Ang double, good for 2 adults and 2 kids ang libre. 2 adults and 2 kids. Yung kids po na yon ay 9 years old pababa. So pag 10 years old na po, considered na siyang adult. So lahat ng double na may kasamang bata, libre po ang entrance ng 2 adult at 2 bata. Ngayon, kung 10 years old na po ang kasama ninyo, adult na po yon. So, may entrance na po yon. Pero, lahat ng 2 na libre ang entrance, may libreng breakfast. 2 lang, per kwarto. With free breakfast na yon. Ngayon, pwede naman po kayong magdagdag sa room, pero may bayad po talaga. Ang bayad po is 900. Kasi hindi na po siya, pero yung 900 po na yon, libre na po kayo ng breakfast at pati yung mga beddings. Hindi pa ako sure doon. Oo. O yun. Mga kapatid libre na po ang mga beddings, tapos may free breakfast din. Diba? Oo, sa 900. Pero, aalamin ko po kung libre na rin ang entrance nun. Imagine ninyo, kung 900, libre na. Hindi ko pa sigurado yung entrance uulit-ulitin ko po. Pagka po pumayag sila na wala na ring entrance sa 900, 350 plus 150, magkano yon? 500. Di 400 na lang po talaga ang babayaran ninyo per extra. 450 pala plus 150, that is 600. Di 300 lang po bali ang binayaran nyo sa ekstrang tao per room. Kung walang entrance. Oo. Oo, pag-pray natin mga kapatid, matagal pa yan, marami pang pwedeng gawin si Lord. For the meantime, ipunan nyo na. Halimbawa, biglang naglibre nga yung entrance, yung extra packs. Di may extra pang pizza kayo doon. 385 lang ang pizza. Ako kaya ko ubusin yung isa. Diba? So, habang nag-iipon, mga kapatid, di rin naman galing sa inyo yung pambabayad nyo dun .
Si Lord din naman ang nagbibigay sa atin. Walang sino man ang magkakaroon hanggat di ang Diyos ang nagbigay nito sa Kanya. So, sasabihin nyo lang, Lord, may extra packs po akong 4, ha? Oh. Oo, si Lord naman lagi. Kayo naman, para naman kayong others na eh. Ganun naman po lagi si Lord, di ba? Laging nagpo-provide. Lalong-lalo na para sa gawain niya. Yung gusto nating gawin. O tapos, thank you Lord po doon sa mga kapatiran natin. Mga kapatid, di pa po, promise po, hindi pa rin ako tapos doon sa mga letters. Kasi pala, si Messenger, nagre-restrict pala siya on how many times na ifo-forward mo ang isang image. Oo. May limit lang siya. So, nung nagtatry ako ng iba, sabi, couldn't send. Ayaw na po. Ha? Okay. Sige. Si Jam ituturo daw sa akin. Ano yan? Kung paano linlangin ang Messenger. So, yun po mga kapatid. Thank you Lord sa mga tumugon. Grabe. Nagpapadala lang po ako message. Hindi po ibig sabihin na ngayon yun na po talaga agad-agad na binibigay. Pero meron po talaga kakapadala lang mamaya-maya. Na pinadala na agad yung resibo nila ng GCash. Sabi ko, ay, nagulat naman ako dun kapatid. Ang aga-aga naman. Sabi, mabuti na po yan. Sabi ni Lord, ibigay na kaagad. Baka mamaya magastos ko pa sa iba. So, yung iba naman, pag nakatanggap ng letter, yay! Sabi, may letter din ako. Yung iba naman, nagme-message back, salamat daw sa opportunity. Mga kapatid, the amount doesn't matter. Ang mahalaga po, kasi nung nakaraan, meron po ako hindi pinadalhan, kasi nga alam ko naman na medyo, oo, nagtampo sa akin. Bakit daw hindi sila kasali? So ngayon po, wala na po akong tinitignan. Lahat po'y kasali. Basta po kayo'y friend ko sa Messenger at sa FB na masesendan ko po kayo. Nang alin? Afterglow. Si Kuya, kasi sa kanya lahat yan eh. Afterglow meaning light or radiance remaining in the sky after the sun has set. Ganda pala to. Oo. Parang ito yata yung aurora borealis, no? Afterglow. Ang isang meaning niya, good feelings remaining after a pleasurable or successful experience. Ito yung nawawala after ng anniversary. Kasi after ni anniversary, big letdown ang nangyayari. Pero dapat pala afterglow. Kasi good feelings remaining. Nananatili. After, iba yung nakaka-abroad, no? Nagiging smart. After a pleasurable or successful experience. Kaya ang mangyayari pag yung acoustic, basking. Basking nga ba yung isang word? Basking in the afterglow of victory. Galing ah. Naman yung Briones, sa Bataan yata yun eh. Oh, yan. Ano? Hindi, meron na daw silang meron na rin naman silang ayan. Yan ang aurora borealis. Yan. Sige, nag-usap kayo. Ewan ko sa inyong dalawa. Sige. Okay na ba? Hindi pa. Sige. Borealis. Ayan, Yan ay afterglow. Kasi may nananatiling lights kahit wala na ang sun. Yan.
Anong pangalan? Prism? Ice? SM? Prism? Oh. Oh, yan ha, mga kapatid ha. Anong tawag? Venetian Sky? Oh, sige. Okay, okay. Kung ano pa man. Oo, basta afterglow, mga kapatid, ha? Okay, thank you, Lord. Ayan na, nandiyan na yung mga kapatiran natin. Tayo magsisimula na. Okay? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Ang atin pong lesson for today, maganda to mga kapatid, Ephesians 4:27. Memorize natin ito. Do not give the devil a chance. Sa iba naman, neither give place to the devil. Okay? Ephesians 4:27. Kayo po ba mga kapatid ay nakaranas na po ng time sa buhay ninyo na para bang under attack kayo? Na para bang kinulumpun lahat ni Satanas ng lahat ng kanyang mga para mag-wage ng war against you? Yung parang pinagsakluban ka na ng lahat ng kayo po ba'y nakaranas na ng ganon? Kulang pa ba yung sugar nyo? Oo naman, lahat naman po tayo. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng pwede nating gawin to keep every door sa buhay natin shut, sarado. Sarado. So that the enemy cannot find any access sa buhay mo. Ang demonyo po ay talagang nature niya na yung gumawa ng mga bagay-bagay para ikaw ay silain niya, masira niya. Nature niya na yon. Pero kadalasan, yung mga nangyayari po sa buhay po natin ay hindi naman din niya kagagawan kung hindi natin. Kasi hinayaan nating bukas yung mga pintuan sa buhay natin para pasukin niya. So, ngayon, mapag-aaralan natin dito sa Ephesians 4:27 on how the devil operates and what is our part. Ano ang part natin para po mangyari itong mga bagay na to sa buhay natin? Minsan kasi sinisisi natin lahat sa demonyo. Pero ang totoo, may kinalaman at may kagagawan din po tayo. Bawat isa sa atin, kaya ko po kayo tinanong kanina, ay meron tayo ritong may tinatawag, I say this affectionately ha, wag niyo tayong gawin, wag niyo siyang i-take ng Meron po tayong mga tinatawag na stupid moments. Wag natin gamitin yung stupid, sabihin na natin foolish, unintelligent moments. Yan. Meron tayong mga unintelligent moments na inaalaw natin na mangyari sa buhay natin. Ano-ano yon? Minsan, hindi ka naman ganon, pero magulat ka na lang, ay, ba't ko nagawa yun? Parang out of your character na yun, pero nagawa mo. Maski ikaw, nagulat ka sa sarili mo, hala, ba't ko nagawa yun? Ba't ko nasabi yun? Di ba? Pwede rin namang minsan gumawa ka ng mga desisyon na hindi mo pinag-isipang mabuti, di ba? Nangyari yun. Minsan naman, hindi nasunod yung gusto mo, nagwala ka, nangyari yun. Kahit anuman po, yung unintelligent moment mo na yon, basta ito ay nagdala sa iyo ng 3 E. Unang-una, embarrassment. Pangalawa, estrangement. Pangatlo, emptiness. Embarrassment, naging kahiya-hiya ka. Halimbawa, ba't ka nagwala? Ay, ang nakakahiya pa minsan, yung pagwawala mo, parang walang anuman siya. Parang wala lang siya. Di ba minsan justified yon kapag malaking bagay yung nangyari sa'yo. Pero minsan parang wala lang. Hindi lang nasunod gusto mo, nagwala ka na. So, magdudulot sa'yo ng kahihiyan yun. Embarrassment. At dahil nagawa mo yon, magkakaroon ng estrangement. Ibig sabihin, lalayuan ka na ng mga tao. Ay, ganyan pala yan. Iwasan na lang natin yan. Kasi nagwawala pala ng basta-basta na lang.
And finally, dahil napahiya ka na, tas iniwasan ka na, magkakaroon ka na ngayon ng emptiness. Hanggang sa di mo na mapatawad ang sarili mo. Kaya yun po yung mga unintelligent moments natin. Tapos, sasabihin pa natin sa sarili natin, ba't kaya ako nagawa yun? Kaya po siguro si Paul, masyadong strong itong pagkakasabi niyang neither give place to the devil. Alam niyo po mga kapatid, ang kaaway po ay lagi pong naghahanap ng pamamaraan para po isabotage niya anything of significance to God's plan. Pagka po may plano ang Diyos na gawin sa buhay mo, lahat ng pwede niyang gawin para isabotage niya yon, gagawin niya. Kasi ang kaaway, ayaw na ayaw nito na nagbibigay ka ng pasasalamat sa Diyos eh. At ayaw na ayaw niya na nalulugod ang Diyos sa'yo. Kaya, isasabotage niya anything good. Kaya kailangan mag-stand tayo on our ground and fight many times. Hindi porke napagtagumpayan mo ngayon yon, magiging lax ka na doon, okay na ako doon. Hindi. We have to fight many times. Kasi po, ang flesh natin, bangon ng bangon yan. Bangon ng bangon mga kapatid pag di tayo nagbabantay. Kaya we have to fight many times. And part of a long-term protection po against the enemy's attack is making sure na hindi ka po nag-iiwan ng mga bukas na pintuan para po sa kaaway makakuha siya ng easy access sa buhay mo. Ngayon, kayo po ba'y nanakawan na? May nanakawan na ba dito? Okay. Alam nyo, pag nanakawan kayo, mapapraning kayo. Promise. Kami po yung nung nanakawan, alam nyo ba na lahat may kandado? Lahat po kinandado ko. Kasi, subukan nyo pong kayo ang di ba hindi lang kami isang beses? Oo. Hindi lang isang beses po yun, mga kapatid. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung mga pumupunta sa bahay, bihira po kayong makadiretso na pagbukas nyo, diretso kayo sa bahay namin. Maski screen door po, nakalock. Ewan ko, naging automatic na po yun. Ngayon, minsan nga si pastor magsasampay lang. Pagpasok niya, Beb, nilock mo na naman. Kalalabas lang niya, nilock ko yung screen. Kasi kung kayo man ang nanakawan na, mapapraning po kayo. Alam nyo ba na nung ninakawan kami, meron po akong biniling alarm na magkadikit dapat yon. Maliit lang yon, di baterya. Ididikit mo po yun sa hamba, tapos yung kalahati niya, yung kabiyak niya, ididikit mo sa pintuan. Dapat nagkikis sila palagi. Once na binuksan mo ang pinto, magtatanggal yung pagkadikit nila, iingay yun. Alam nyo ba, pati pintuan ko sa banyo, nilagyan ko nun? Nilagyan ko noon, mga kapatid. Ganun po talaga yun. Kasi alam nyo, kaya we have to fight many times. Ang devil po is lingering. Kaparehas din ng mga magnanakaw. Alam nyo ba na binalak pa kaming balikan noon? Nang madaling araw. Tapos, umulit pa. Hinihintay lang na maging lax ka at maging panatag ka. Siguro naman hindi na uulit yon. Umulit pa. Umulit pa. Kaya, wag nyo na akong pag-usapan kung bakit nakalakan lahat ng mga pinto namin. Ganun talaga. Gusto nyo pag-pray kung manakawan kayo para malaman po niyo. Talaga. Nakakapraning talaga. Oo. Ngayon, ito'y analogy lamang. Kaya ako senior sa inyo na pagdating sa kaaway, dapat ganun tayo. Hindi lang basta sarado ang pinto. Dapat nilalak mo. Hindi kasi pwedeng nakaganyan lang. Kasi alam nyo, the devil is a tenacious one. Yung tenacity no na matindi. Mas mas matyaga pa yan kaysa sa atin. Sa pagbabantay ha. Kasi talagang hindi kanya iiwanan. Hindi kanya tatantanan talaga. Hahanapan, maghihintay yun. Hintayin ko to. Sabi niya, pasasaan ba't isang araw
may iiwan din tong bukas na pintuan para makapasok ako. So, yung locked door po and an alert attitude, will keep yung mga magnanakaw, spiritually, will keep the enemy from entering or penetrating into your life. Kasi kapag hindi minsan parang ano ba naman yan, lagi na lang nakasara yung pintuan. Pero alam nyo, ang open door is exactly what the enemy is waiting for you na Minsan kasi mga kapatid, hindi mo na nga nilock. Yung pagkakabukas pa sa buhay mo, para bang welcome enemy. Parang wini-welcome mo, halika, para bang sinabi mo sa magnanakaw, welcome sa bahay ko, pasok. Ganon ang ginagawa po natin, mga kapatid. No? So, kung tayo po ay diligent, kung masipag po tayo na magsara palagi at mag-lock ng mga pintuan na to sa buhay natin, mahihirapan po ang kaaway na mapasok ka. Mahihirapan na mapasok. At itong verse po na ito, na binigay sa atin ni Paul, ay napakayaman po ng pagbibigay niya sa atin ng information on how the devil operates sa buhay natin. Pag binasa niyo po, mga kapatid, yung buong Ephesians 4, marami po doon na mga pintuan sa buhay natin na hinahayaan nating bukas. Iisa-isahin mo yun. Nandun ang anger, immorality, lahat nandun. Basahin niyo po ng buo yan, mga kapatid. At unang-una, sabi ni Paul, neither give a place to the devil. It was not a suggestion, mga kapatid. It is a command. Ito po'y utos, hindi lang to. Ang suggestion kasi, it's up to you if you want to leave it open or close. Pero ang sabi niya, do not give the devil a chance. So ito po ay isang command. Ngayon, kung ikaw po ay nagdaranas ng mga spiritual assault at nakita mo na ang kaaway ang may kagagawan ng lahat ng ito, you will realize na mas madali pong sinara mo na sana nung una pa yung pinto kesa sa paalisin mo siya nang nandyan na siya sa loob mo. Minsan po kasi, we are taking authority over the devil, parang rebuke tayo ng rebuke sa kanya, but in the first place, it is you who welcome him. Ikaw ang nagpapasok sa kanya. Mahirap na pong palayasin ang isang nasa loob na ng bahay mo kesa doon sa itaboy mo siya nang nasa labas pa siya. Di ba, bawa, may tao, huy, alis ka dyan sa tatawag ako ng pulis pag di ka umalis din sa bakuran ko. Hindi pa siya nakakapasok. Pero once na nakapasok na siya, hirap nang paalisin. Kasi, pag marami na siyang pwedeng gawin sa'yo pag nasa loob na siya ng tahanan mo. Mahirap nang kalabanin yun kasi nandoon na siya sa loob. Although, di ba, in the name of Jesus, we can rebuke. Pero, because of your kapabayaan, pinapasok mo siya, ang hirap kaya nun. Pwede ka kayang balikan ng kaaway doon. Sabihin, di ba meron yung isa, yung naalala ko, di ko makalimutan yung kwento noon na, huy, bago mo ko palayasin, palayasin mo muna yung spiritong nasa iyo. Mahirap nang paalisin ang nasa loob na. Kaya dapat, nasa labas pa lamang, bantayan mo na, paglakan mo na ng pinto para hindi ka na mahirapan. Kailangan maging alert po tayo palagi, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang devil will linger. Alam nyo? Tignan natin kung anong ibig sabihin ng linger. Ang linger po is stay in a place longer than necessary. Para itong kamag-anak na ang sabi, pwede bang makitulog ng 1 linggo habang ako'y naghahanap ng trabaho? Tas inabot na ng 3 taon, nakatira pa rin sa'yo. Yun, lingering ang tawag doon, mga kapatid. Kasi stay in a place longer than necessary because of a reluctance to leave. Ayaw nang umalis. Nasarapan. Kasi nga naman,
libre siya ng tirahan. Naka-aircon pa, tapos hindi nagbabayad ng bahay, hindi nagbabayad ng kuryente, pinapakain mo pa. Paano nga naman aalis yun? Sarap buhay, hindi ba? Minsan, ganyan ang ginagawa natin sa kaaway. Pinasasarap natin ang buhay niya sa buhay natin. Kaya, ba't siya aalis? Kahit ako, ba't ako aalis? Ang sarap ng buhay ko rito. Sabihin, hindi ka ba nahihiya? Mga kapatid, hindi marunong mahiya ang demonyo. Demonyo nga eh. Demonyo nga eh. Hindi nga yun. Hindi marunong mahiya yun. Oo, inaalagaan mo pa. Naku. Inaalagaan natin. Kaya po mga kapatid, ang hirap kaya niyan. So, when Paul told us to give the devil no place, sabi niya, yung word na place po rito, ang Greek word nito is topos. Parang topo-topo. Parang ganun yun no? Topos. Parang ganun pala yung topo-topo. Siguro doon galing yun. Di ba pag sinabi mong topo-topo, akin na to? So, ang Greek word nun is topos. It describes a specific mark of location. Pero when we are talking spiritually, rather than a physical location, ito pong place na to may refer to a, halimbawa, rough spot sa inyong relationship. Halimbawa, ang hirap mong pakisamahan. Hindi na malaman ng tao kung paano ka pakikisamahan. Yan. That is a place. Yan ay lugar na ibinigay mo sa kaaway na magstay na siya doon. Kailangan gawan mo ng paraan yun. Diba? Sabi sa Romans, do everything possible on your part to live in peace with everybody. When the word of God say on your part, ikaw ang gagawa ng paraan para maging magaang na i-approach ka ng mga tao. O kaya magaang na pakisamahan ka ng mga tao. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka po hindi po natin ginawa ng paraan yon, iiwasan na lang tayo ng mga tao. Sabihin, bakit parang hindi mo kinakausap sa para wala na lang gulo? Ganun ang ginagawa. Babalik ulit tayo dun sa itinotolerate ka na lang ng mga tao, pero hindi ka nila minamahal. So, pwedeng rough spot sa relationship. Pwede rin yung place na yon ay sa finances mo. Halimbawa, ang hilig-hilig mong mangutang. Mangutang, tas di nagbabayad. Tapos, mangungutang, pambili lang ng cellphone. Di ba mga kapatid? Yan, merong mga ganyan. Yan ay mga habits na po natin na para siyang pintuan na hindi mo na pinagsarahan si Satanas. When it comes to your finances, laging bukas ang pintuan mo kay Satanas. Kaya atake siya ng atake. Tapos sasabihin mo, kasi utang lang naman akong utang kasi wala ako laging wala. Alamin mo kung ba't lagi kang wala. Hindi po pwede kasing laging wala. Anong klase yung Diyos na pinaglilingkuran mo kung lagi ka palang wala? So, hindi pala great provider si Lord? Di ba? Alamin mo, kapatid. Baka mamaya, bukas na bukas ang pintuan mo pagdating sa finances mo, kaya diyan ka laging inaatake. Hindi yung pwedeng wala, mga kapatid. God is a God of more than enough. Pag sinabi po ng Diyos na ipoprovide ko yung pangangailangan mo, ipoprovide po niya yun. Baka kasi bukas na bukas ang pintuan mo, naalala ko tuloy yung sino ba yung nagsabi noon, para kang karinderyang bukas. Sabi, na 24/7. Di ba may pelikulang ganon? Para kang karinderyang bukas. Sharon Ay? Hindi. Ano na lang yan? Parang meme na lang yun. Pero nung una, meron yan. Hindi ba si Vilma Santos? Basta may pelikula yan. Tapos sinasabihan niya yung isang babae nung asawa niya, para kang karinderyang bukas sa lahat ng na pwedeng kumain kahit anong oras. Sabi nga, ganun ang nangyayari sa atin kapag ka nakita mo na may problema sa buhay mo, especially sa spiritual life mo, na lagi ka na lang dun bumabaksak.
Pagka paulit-ulit po, mga kapatid, na yun ay nagagawa mo, that is an open door for the enemy na easily ma-access niya. Kaya hindi mo ba napapansin, yun at yun na lang din ang nangyayari sa'yo. Di na nagbago. Alamin natin kung ano yun. Pwede rin yung sa isipan. Para bang nasanay ka na lang ng ganun na nakakontra ka sa lahat ng bagay, bubuka pa lang ang bibig ng kausap mo, ayun na naman, ayoko na pakinggan yan. Ganon. Pwede rin yun sa kaisipan. Alamin natin kung ano po yun. Pwede naman to mga personal habits na ayaw nating bitawan. Alam mo na nakakasama sa'yo. Dahil, bad habit eh. Pero, hindi ka na natututo. Paulit-ulit. Sasabihin, ay alam ko naman na ito yung kinaano, kaya lang, hindi ko kayang, I can't help it. Sinasabi ng mga tao, can't help it ka dyan. Hindi ba parang, meron kang power, binigyan ka ng power ng Diyos para labanan po yan, mga kapatid. Or, ito ang parang ito na talaga ang disobedience. Yun ang parang a sure way. Alam nyo ba na yan ang lock ng enemy na pwede niyang gamitin sa lahat ng pintuan sa buhay mo? Ano yan? Ang tawag dun sa master key. That is the master key of the enemy, your disobedience. Yun po. Yun ang master key na ginagamit ng kaaway po sa atin. Halimbawa, alam mo na yung 10% ng income mo ay hindi iyo, kay Lord. Kaya nga hindi po yan sinasabing magbigay ka ng tithes. Ang sabi magbayad kasi hindi yan iyo. Ginamit mo. Tapos biglang sabi mo, ba't kaya lagi akong kulang? Or sinabi sa'yo ng Diyos, bigyan mo yan. Tapos, ako nga, kunti lang ba't ko pa bibigyan yan? Pagdating sa finances, yan, paulit-ulit. Naririnig naman natin ng Word of God na ang sabi, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay, pero tinitikom pa rin natin yung mga kamay natin. Tapos, nagrereklamo tayo, ba't nagkakaganon ang mga finances mo? Hindi po pwedeng walang bukas na pinto, hindi po pwedeng pumasok ang kaaway kung walang bukas na pinto. Simple as that. Yun lang po yun, mga kapatid. Meron tayong nabubuksan, meron tayong iniiwanang nakabuyangyang na pinto sa buhay po natin. Kaya libreng-libreng pumasok at lumabas ang kaaway. Ang problema kapag hindi na siya lumabas. Ang problema pag nagstay na siya doon, nagstay in na siya, nagstaycation na siya, doon sa part na yon ng buhay mo, magiging alipin ka na. Staycation na siya. Hindi ko matandaan kung anong movie yung napanood ko, parang si Michael Douglas yata yun, na siya ay nagrenta ng isang basement, tapos ang ginawa niya, naggawa siya ng mga ingay. Tapos, pinagsisisira niya yon, tapos nagpapalabas siya ng mga daga at saka ng mga ipis doon sa place niya. Tapos, isusumbong niya ngayon yung yung mga landlord niya doon sa, inspeksyonin ngayon. Di ire-repriman ngayon yung hanggang sa, ang napatalsik pa niya, yung may-ari. Yung may-ari, kasi parang hindi na kinaya nung mag-asawa yung lawsuit dahil dinimanda pa niya Pero siya ang may kagagawan nun. Tapos siya pa yung napatalsik doon sa bahay niya. Binenta niya tuloy ng luging-lugi siya kasi stress na siya. Alam niyo ba, nagagawin ng kaaway sa atin yan? Kapag kung tutuusin, parang winelcome lang naman nung mag-asawa, yung tenant na yun, di ba? Ganun ang nangyayari kay Satanas. Pag winelcome mo siya sa buhay mo, papatalsikin ka niya. Kahit ikaw ang may-ari, papatalsikin ka niya. Yun na yung pagkakataon, yun na yung point sa buhay mo na kahit gusto mo nang magbago, hindi ka na magbago. Tapos, biglang, wag na nga lang, paulit-ulit na lang din naman ako. Siguro talagang salbahe ko.
Ganon. Aabot ka talaga. Siguro talaga salbahe ko. Baka ganyan na lang ako ngayon. Kung di nyo ako matanggap ng ganito ako, di wag nyo akong tanggapin. Aabot ka na sa ganon. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kahit na ikaw ang may-ari ng sarili mo, pinatalsik ka na ng kaaway. Hindi na ikaw may-ari Kasi sasabihin mo, hindi ko matiis hindi ko kaya Pag ganun na ang sinasabi mong hindi ko kaya, hindi ko matiis, ibig sabihin nun, hindi na ikaw ang nagmay-ari. Hindi na rin ang Diyos ang nagmay-ari sa'yo. Meron ka ng kinuhang bagong owner ng sarili mo. Siyempre, kung siya yung owner ang nasusunod, mga kapatid. Tandaan nyo yun. Kung sino may-ari, siyang nasusunod. Bakit? Kanya yun So, maaaring ang ownership ng ating spiritual life ay tinurn over na natin sa kaaway. Kaya tuloy ganon ang nangyayari. Sa ibang version, ang ginamit instead of place, ang ginamit nila chance. Sa iba naman, instead of chance, ginamit nila foothold. Metaphorically, ang ibig sabihin nitong place na to or foothold is opportunity. Ibig niyan sabihin, do not give the enemy an opportunity na ma-influence niya yung buhay mo. Alam niyo ba that the devil should not have any place in your life because he is the enemy of God? Dapat ang kaaway walang ino-occupy sa buhay natin kasi kaaway siya ng Diyos. So hindi siya dapat kasalo. Hindi siya dapat kasalo ng Diyos sa buhay natin kasi kaaway siya ng Diyos. At John 10:10, iisa lamang ang pakay niyan, mga kapatid. Alam mo naman pala, ano ang pakay ng kaaway according to John 10:10? To steal, to kill, and to destroy. Alam mo naman pala na yun ang gagawin niya sa'yo. Why welcome him? Why give him access? Alam mo naman pala na ikakasira mo ang kanyang gusto. Yun ang platform niya. Mga kapatid, kaya hindi lang dapat sarado ang pinto, dapat nakalock din. Now, kung ang pintuan na yan sa buhay mo, especially sa spiritual life mo, ay locked, you are in a better place. Hindi ba? Ay sarado. If it's closed, you are good. Pero pag yan ay nakasarado na at nakalock pa, you are in a much better condition. Kasi hindi mo lang sinarado, nilock mo pa, mga kapatid. Kasi ibig sabihin nun, sorry, hindi ka welcome. Di ba kapag ang isang pinto ginanon mo, sarado, hindi ka makakapasok, alis ka na lang. Siyempre, hindi ka makakapasok Gawin mo, aalis ka na lang. Pero ang kaaway, hindi umaalis. Umuupo doon, sa tabi. Alam nyo ba na minsan ang hinihintay lang niya ay crack, siwang sa pintuan mo, maski ang crack ay entry point na sa kanya. Hindi mo kailangang buksan ng wide open ang pintuan mo para pasukin ka ng kaaway. Makita lang siya ng crack. Nakita lang niya na nung nagsalita yung isang kapatid, sumimangot ka, that is a crack already. Aha! Sabi niya, sumimangot to, there must be something. Kasi sumimangot nung narinig niyang nagsalita yung isang kapatiran. Alamin niya ngayon yun. Yung crack na yun, uunti-unti niyang kutkutin yun. Di ba? Ang hirap gawan ng hole ang isang bagay na walang crack. Hindi ba kapag meron kang gustong gawing butas, ang ginagawa nila, lalagyan muna nila ng maliit, tapos dun nila uumpisahan ng lalakihan na ng lalakihan. Kasi meron nang naumpisahan na konti. Yun, ganun lang ang hinihintay ng enemy. Crack lang, mga kapatid. Kaya sabi ng iba, para yun lang Yun nga Kasi sa'yo, naging lax ka. Para yan lang. Hindi ba? Hindi ba naging lax tayo? Tignan po ninyo. Thank you, Lord, Bibihira na ang naririnig ko nagsasalitang ganern. Di ba? Di ba? Yung mga walay, havey. Bibihira na ang naririnig ko na ganun ngayon. Hindi na, matagal nang hindi.
Oo, sinabihan ko. Kasi, maski nga ako nakakapagsalita ng ganun. Kasi, yun yung lagi nating naririnig pag may kausap tayo, yun yung lagi nating napapanood pag binuksan natin ng TV. Di ba kaya nagiging ganun tayo? Kung tutuusin, sabi, para yun lang? Para namang, hindi naman yata ibig sabihin na pag nagsalita ka ng habay, non-Christian ka na. Pero yun lang ang iniintay ng kaaway eh. Crack lang, mga kapatid. Crack lang talaga. Pag tinignan mo, sinong nagpapauso niyan? Mga tao sa mundo. Eh, ikaw ba'y tao sa mundo? Di ba hindi? Kaya nga, wag mong hayaan na yung crack na yon ay mapasok. Maliit pa lamang, ibulkasil mo na. Tapalan mo na. Tapalan mo na, kapatid, para hindi na lumaki yan. Kasi alam nyo, minsan, ang liit lamang ng butas na yon, pagka yan kinutkot ng kaaway, ang dami ng kasamang nakapasok. Oo. Dati, parang slight lang yung inis mo eh. Dito sa tao na to, ngayon galit na galit ka na. Bakit nagkaganon? Aba, pinabayaan mo, hindi mo tinapalan yung crack na yun. Kaya ang nangyari, halika sama ng loob. Halika, galit, dali. May space pa para sa'yo. Oo, nagyaya pa siya ng kasama niya. Kasi dahil yung crack na yun, hindi mo tinapalan agad, lumaki ng lumaki, nagsama pa siya ng maraming tao. Entry point kasi. Tapos alam nyo ba, yung word na devil dito na sinasabi is from the Greek word diabolos. Kaya pala diablo no? Diabolos. Ito ay galing sa dalawang salita, dia at balyo. Yung word na dia, it means through, tagusan. Yung second part, na balyo, ang ibig sabihin, to throw, to hurl. Hagisan, di ba? To hurl. To inject, or even to beat. Yung paluin. So, kapag katagusan, diablo diabolos. So, kapag ka itong word na to ay kinompound o pinagsama mo, categorically, ang ibig sabihin po nito, the devil is the one who strikes repetitiously. Paulit-ulit na nag-strike, trying to find a way to break through sa buhay mo, and he will create a mess. Isang napakagulong senaryo ang gagawin nito sa buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo, mas matyaga ang dyablo kesa sa atin sa ibang bagay. Tayo, minsan kapag ka nagpe-pray tayo at naghihintay ng word at nagtagal ka na ng 5 minutes, di pa bumababa ang word ni Lord, baka naman mamaya na lang. Tatayo ka na, di ba? Tatayo ka na. Magtrabaho na ako, start na ako magtrabaho. Ang kaaway, hindi ganun. Uupo siya doon. Kahit maghapon pa siyang magbantay sa'yo, hindi siya aalis doon. Nagbabaka sakali kasi siya na may maiwan kang bukas or siwang man lamang. So, mas tenacious siya kaysa sa ating mga Christian. Mas matyaga siyang magbantay at maghintay na bumigay ka. Committed po kasi siya to our destruction. Pambirang commitment no? Committed siya to our destruction. Na kapag ka po hindi siya nakakita ng mabilis na entry sa buhay mo, maghihintay siya and he will wait. He will wait, mga kapatid. Mas matyaga siyang maghintay kaysa sa atin until we drop our guard. Minsan, pag hindi niya nakita na may nagbubukas na pinto dito sa area ng buhay mo na to, hahanap siya ng ibang vantage point na pwede. Sabi, medyo nakalakang pintuan nito sa relationship. Punta ako sa finances niya. Sarado din. Punta ako sa prayer life niya. Paantokin ka niya. Diba? Kaya nga dito, nagmo-morning devotion tayo. Ang daming nakapikit tulog.
Baka mamaya, nagpe-pray, okay? Kung praying kayo, well and good. Pero kung kayo inaantok, mga kapatid, baka winelcome nyo na. Hindi lang baka, winelcome nyo na siya kasi hindi nyo narinig kung ano yung gusto ng Diyos na marinig po ninyo. Tandaan po natin, the devil is more committed to attack than most of us to withstand him, ha? Imaginein mo yun, mga kapatid. Napaka-committed po niya. Kaya napakahalaga rin na we diligently and continually keep watch over our lives. Kaya nga, maghintay, magbantay, manalangin ka. May karugtong, patuloy kang manalangin. Oo, kailangan patuloy. Kung hindi, walang magandang mangyayari sa'yo. Pagka hindi ka naghintay, nagbantay at nanalangin. Ito po ay tsak na tsak, mga kapatid. Living a life of obedience shuts every door and makes it very difficult for the enemy or for the devil to find entry sa buhay natin. On the other hand naman po, kailangan ma-acknowledge po natin na if we are living in disobedience in any area sa buhay po natin, ito pong areas na to may become entry points. Makakagain na siya ng access. At kapag ka nakagain na ng access, alam na alam mo yon. Kapag ka po nanakawan ka na ng kapayapaan, napasok ka na. Isang senyalis po yun. Kapag ka ang kapayapaan mo ay nawala na, napasok ka na. Nanakawan ka na, kapatid. Tapos, pag nawala na yung peace mo, susunod na nanakawin sa'yo, joy. Oo, mawawalan ka na nun. Kaya alam na alam mo, sa mukha pa lang ang isang Kristiyano, alam na alam mo na may something sa kanya, sa mukha niya. Wala yung dating glow, wala yung dating joy, hindi mo ma-pinpoint, pero may nakikita kang something sa mukha niya. Oo. Alam na alam mo. Kasi may nanakaw na eh. Di ba ang isang bahay mo, kabisado mo, di ba? Pag may nawawalang isa doon, alam na alam mo eh, pag nawalan ka, di ba? Tapos pag nawala. Tapos biglang maiinis ka na, mawala na yung kapayapaan mo kasi nanakawan ka. Ganun po. Ganun ang itsura ng taong napasok na. Nawala na siya ng peace, nawala na siya ng joy kasi alam niya may nakuha na sa kanya. Nanakawan na siya. Now, mga kapatid, alamin po natin, baka mamaya, kaya ka napasok ay kasalanan mo, do something about it para stop yun. Ilan po ba sa atin na alam mo na mahina ka sa part na to, pero hindi mo binabantayan yung area na yun? Halimbawa, alam ng kaaway na madali kang inisin. So kung mainisin ka, bantayan mo yung pintuan na yun. Yun ang lagyan mo ng guard. Kung halimbawang chismosa ka. Alam niyo kung ano magandang prayer? Nakalimutan ko kung nasan sa Psalm, pero nabasa ko to. Sabi niya, Lord, place a guard at my mouth, a sentry at the door of my lips. Keep me from wanting to do wrong. Ang sabi doon. Hindi ko na matanda. Nabasa ko yun, na-encounter ko yun. Hindi ko nakalimutan na. Kaya yan, nagiging prayer ko rin yan. Lord, place a guard at my mouth, a sentry at the door. Sentry, kandado, di ba? Of my lips. And keep me from wanting to do wrong. So, kung alam mong mahina ka, ha? Yan, Psalm 141 verse 3. Yon, Psalm 141, 3. Yung pala yun, mga kapatid. So kung alam mong mahina ka sa kung alam mong may marinig ka lang parang kinakamot yung tenga mo, nakikiliti, kung alam mo na ganun, bantayan mo. Paano mo babantayan yun? Lumayo ka! Lumayo ka! Ang nangyayari sa'yo, pag nakarinig ka ng something juicy,
ay, tumatakbo ka pa papunta doon kasi baka malate ka, hindi mo makatch up yung pinag-uusapan nila. Kung alam mo na itong lugar na to, laging kumpul-kumpulan at ang pinag-uusapan doon ibang tao, why go there? Alam mo namang merong ganun doon. So ang nangyayari, sinasabi mo sa devil, kapag ka pumunta ka pa doon, come to mama, come to papa. Parang bukas na bukas, welcome ka sa buhay ko. Pero kapag ka umalis ka, o di ipininid mo ang pinto sa mukha ng kaaway. So, huwag tayong magreklamo minsan sa mga nararanasan natin kasi tayo rin ang may gusto nun. Tayo din po ang may kagagawan, mga kapatid. Now, kaya po, eto mabilis na lang po kaya sinabihan po tayo ni Paul dito kasi po may mga consequences of giving a place sa kaaway sa buhay natin. May consequences. Unang-una, mga kapatid, gagawin kanyang subject to ridicule. Gustong-gusto ng kaaway na ipapahiya ka. Ipapahiya ka niya talaga. Kaya di ba meron man ay, akala ko ba, worker na yan, tapos biglang naggaganon. Ay, akala ko ba, nagpipreach na yan, bakit nagkaganon? Alam niyo ba mga kapatid, na he gains pleasure in our displeasure? The enemy, the devil gains pleasure kapag kami nakikita na siyang displeasure sa buhay natin. Ipapahiya ka po niya, mga kapatid. Ito, torment niya yung kaisipan mo. Hanggang sa, dahil alam mong nakagawa ka, napatawad ka na ng Diyos o napatawad ka na ng mga taong pinagkasalaan mo, pero hindi mo mapatawad ang sarili mo. Consequence po yun. Kaya sinabi na, ipinid mo yung pinto. Huwag mo siyang pagbuksan, sabi ni Pablo. Kasi ipapahiya ka ng kaaway. Pangalawa, pagka po pinabayaan po natin, tignan ninyo dun sa una yung tignan ninyo yung nagawa. Si David was forgiven of his adultery. Hindi ba? Pero ang sabi niya sa Psalm 51:3, my sin is ever before me. Pinatawad na siya humingi siya ng tawad. Pinatawad na siya, pero hindi mawala sa isip niya. Si Peter, sa tingin po ba ninyo, every time nakakarinig siya ng tilaok ng manok, hindi ba bumabalik yung guilt niya na pinagkanulo niya ang Diyos? Di ba? Kahit sinabihan siya siguro ni Lord na, yun ay nasa plano ko, kasama sa plano ko sa iyo. Parang every time na, pag tumilaok na manok, parang, merong mapapaganon ka. And that is the enemy. Kasi yun ang consequence kung bakit, consequence yun pinapasok mo siya. Natuwa ako dito, sabi ni Thomas Fuller, sabi niya, even doubtful accusations leave a stain. Leave a stain behind. Oo, even doubtful accusations, sabi niya, leave a stain behind them. Maski pa sabihin mo hindi totoo yun, pag may umakusa sa'yo, nagbibigay yun ng stain sa Kahit na, kasi hindi naman alam ng mga iba pero pag narinig nila yung accusation sa'yo, talaga, ganun ba siya? Kaya nga minsan, di ba, meron akong sinasabi sa inyo, naku, alam mo yan si sister na yan, ganito yan. Kaya tuloy, kahit wala pang experience sa'yo, yung sister na yon na ganun ka nga, kung makitungo siya sa'yo, may wall na. Kasi, dahil sa sinabi nung isang sister, kahit di pa niya napatunayan na totoo yun, nagli-leave ng stain yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya be careful also sa pagsasalita sa ibang tao. Baka mamaya minamantsahan mo na yung tao sa iba. Kaya nga, di ba, minsan sabi, naglalakad ako, putol ang ulo ko. Bakit? Ang dami, minantsahan mo ng minantsahan yung character nung isang tao. So, aakusahan talaga tayo, mga kapatid, at ipapahiya tayo ng kaaway. Pangalawa, binibigyan mo siya ng access or binibigyan mo siya ng authority na nakawan ka. Binibigyan mo siya ng access. The moment po na we find ourselves open to any sin, naku, hindi ka na kailangan maghintay ng matagal.
para po pumasok ang kaaway sa iyo. Pero alam nyo ba mga kapatid, na kapag pinapasok mo ang kaaway, nanakawin niya yung holiness mo. Nanakawin niya yung happiness mo. Nanakawin niya lahat ng H sa buhay mo. Happiness, holiness, honor, hope, tatanggalin niya lahat yun. Pati yung horizon, when you say horizon, kasi parang pag-asa, kinabukasan, di ba? Tatanggalin din po niya yan sa inyo. Tignan mo ang nangyari, kapatid, dito sa Bible. Huwag na tayong lumayo. Alam niyo ba, si Cain masyadong open sa removal ng kahit kapatid niya? Binuksan niya masyado yung pintuan na yun. Nakita niyo yung sinabi ko sa inyo? Ano lang, simangot lang ang ginawa niya. Hindi ba? Sumimangot lang siya. Naging entry point na ng kaaway yun. Dahil napasok na siya, naging open na siya sa suggestion ng kaaway, patayin mo yan. Pero nag-umpisa lang yun sa simangot. Kaya nga sabi sa kanya ng Diyos, why that scowl in your face? If you have done the right thing, you would be smiling, ang sabi ng Diyos sa kanya. Sumimangot lang siya. Naging open na siya sa suggestion ng kaaway, pinatay niya na yung kapatid niya. Para lamang, kung tutuusin, kaya naman hindi tinanggap yung offering niya dahil kagagawan din niya. Binigyan niya ng offering ang Diyos sa mga tira-tira. Samantalang si Abel, binigay na best part ang ibinigay, kaya nalugod sa kanya. Wala namang kasalanan yung kapatid niya. Pero dahil inopen niya yung suggestion ng kaaway, na yan na nagiging sagabal sa iyo kung bakit hindi ka gusto ng Diyos. Kasi, ano yan maepal yan, gano'n, mapapil yan. Ha? Bida-bida yan. Tingnan mo. Binigyan niya yung best. Ikaw kasi, tira-tira lang. Dahil naging open siya sa suggestion, nagawa niya. Nagawa niya, mga kapatid. Hindi niya alam na yung suggestion pala na yon ng demonyo ay magdadala sa kanya sa isolation niya. Iniwalay niya na. Tingnan mo, si Lot was open to the lifestyle of Sodom. Na hindi niya alam na buong pamilya niya pala ay magkakaroon ng problema dahil inopen niya, naging open siya. Kaya po, huwag tayong maging open sa suggestion ng mundo. Huwag mong gayahin, kaya sinabihan tayo do not copy the behavior of the world. Kasi once na kinapi mo yan, ayun na, nag-open ka na sa suggestion nila. Uso naman yan Suot mo na yan, uso naman yan. Lahat na lang kita yung pusod, ikaw na lang ang nagtatago ng pusod mo. Okay lang yan. Hindi naman binabase ang kabanalan sa suot. Opo, pero binabase ang hindi kabanalan sa suot. Kaya po, wag tayong maging open sa suggestion ng mundo dahil hindi tayo taga-mundo. Si Solomon ay naging open sa beauty ng mga babae. Kaya inasawa lahat. Naging open. So, ang solusyon, i-close. Close, open. Wag nating i-open, i-close po natin, mga kapatid. Anytime our enemy is given time and place to reign, ruin will surely follow. Pag binigyan mo ang chance ang kaaway na maghari sa buhay mo, ruin is sure to follow. And finally, mga kapatid, binibigyan mo ng reason ang demonyo na mag-rejoice when you open. Kasi sabi niya, yes, sa wakas, nakapasok din ako. Nagre-rejoice. Nagre-rejoice ang kaaway kapag ka po pinapasok natin siya. Alam niyo ba mga kapatid, bilang mga Kristiyano, our greatest concern should not be, ano ba yung nagawa ko?
But, ano ba ang nagawa ko sa Diyos? Ganon. Nakukuha nyo ba? Bilang mga Kristiyano, ang greatest concern natin should not be, what have I done? Ang greatest concern natin dapat, what have I done to offend my Lord? Kasi wala nang tayo ang daladala natin nung tayo naging Kristiyano. Maski ang Diyos, wala nang makitang tayo sa atin. Ang nakikita niya sa atin, anak na niya. Kasi di ba yung righteousness, lagi natin pinag-aaralan, imputed na sa atin. So every time God look at us, nakikita niya si Kristo. So wala na tayong daladalang atin pagka tayo'y Kristiyano. Kaya pag may nagawa tayong kasalanan, dapat hindi yung ano ba yung nagawa ko, kung hindi ano bang nagawa ko kay Lord. Kasi daladala mo na ang Kristo, daladala mo na si Kristo sa puso mo. So every time na inalaw mo ang kaaway na mawala sa iyo si Kristo sa paningin ng Diyos, binibigyan mo siya ng reason to rejoice. Tuwan-tuwa kaya siya. Tuwan-tuwa siya pag nagwawala ka. Kapatid, totoo. Tuwang-tuwa siya pag nambubulyaw ka. Tuwang-tuwa din siya kapag ginagaya mo yung mga pananalita ng mundo, pagbibihis ng mundo, tuwang-tuwa siya. Kasi unti-unti niyang nabubura si Kristo sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Tapos sasabihin mo, saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Doon po tayo nagkamali sa pagpapapasok sa kaaway sa buhay natin. Kaya ang sabi, Ephesians 4:27, memorize natin. Sabi ni Pastor, gawin natin maging proactive ka imbis na reactive. Kaya sasabihin niya, ilang araw ka nang hindi nagbulyaw. Ilang araw ka na nakalampas ba yung maghapon mo, nang hindi ka nakapagsalita, nang hindi maganda, kahit kanino. Sometimes kailangan mong mag-take note. Hanggang sa nasanay ka na kahit na hindi ka na nagbabantay, nasanay ka na kasi na hindi ka nagsasalita ng ganon. So, meron po tayong gagawin. Di ba sabi natin last week, hindi mag-aapoy yan ng tinititigan mo lamang. May gagawin ka. May part po doon. May part tayo doon na hindi papakialaman ng Diyos hanggat hindi mo sinasabing, Lord, sige po. I am willing, Lord. I am willing, Lord. Yun, mga kapatid. So, bantayan natin. Ngayong araw na to, bumili na kayo ng mga lock. Ipinid. Ang kung ang master key ng kaaway ay disobedience, ang master lock mo ay obedience. Yan. Thank you, Lord. Glory to God. Okay. Para po sa ating mga may birthday sa araw na ito. Happy birthday kay Sister Rosie Magdibay. Nandiyan ba Sister Rosie? Wala. Ay, meron kasi siyang celebration. Happy birthday po, Sister Rosie Magtibay. Sister Marlene Isabela. Happy birthday din kay Sister Flor de la Vega ng Señoritas. Happy birthday kay Raika Caramba. Kay Sister Alex Lapak. Oo. Birthday pala ng favorite mo, babe. Si Sister Alex. Sister Sofia Magno. Ang daming may birthday, Sister Meredith Cruz. Sister Zion Martinez. And Sister Florentina De Villa. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday to you.
Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Yung Afterglow raw, kanta ni Jose Marichan. We're at the afterglow of what we both do know. Mr. Bebot, ang alam ko lang po pag Jose Marichan. Christmas. Christmas no? Thank you, Lord. At mag-e-end up po tayo sa ating Repeat New Song of the Week. Siya nga pala, padala niyo po yung mga new songs ninyo, mga kapatid. Kasi by January, mag-start na ulit tayo ng mga new songs natin. Kaya lang po natin ginawa itong mga repeat new songs natin na to para po ma-familiarize tayo. Kasi sobrang dami na ng mga kanta natin, tapos hindi man natin na-memorize. So, kaya po ginawa natin itong repeat new song na to. Pero, starting January po, mag-start na po tayo ng ating mga new songs again. Kaya pwede nyo na po silang ipadala ngayon para naka-ready na po yung arrangement ng mga new songs po ninyo. So, ang ating pong repeat new song of the week, O Panginoong Jesus, Dakila Ka, composed by Sister Jen Beltran. God bless you all, mga kapatid. Keep your doors locked. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka.
sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa, O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Second Timothy 2:2.